Nag-trending pala guys yung video ko nung nakaraan na in-upload nung isang araw na pumunta kami sa Pasig, tapos 'di ba nag-stop over lang kami sa isang fast food para kumain. Then ang nangyari, nagloko itong aking Gilio Cavango. Ayaw na niyang mag-lock and unlock, and also ayaw rin mag-start nung makina niya. Parang lumalabas kasi na error dun sa gauge, key not detected, okay? So ito yung remote na dala ko noon. So nagbasa-basa ako sa comment section, and actually natawa rin ako sa comment ng iba. Marumi daw kasi engine bay. Pero yung most comments doon mga boss, tinuruan nila kung ano daw yung problema. Pero mga boss, actually yung mga sinabi nilang comments doon is switch is mali rin naman. Actually, eto mga boss, ayun yung itatopic natin ngayon, kung ano yung nangyari dito sa Gilio Cavango. Okay? So eto yung remote na nagka-problema. Okay? Lagi akong gumagawa sa inyo ng tutorials mga bossing na kapag naka-keyless entry kayo, keyless entry or yung smart entry na tinatawag, kahit low-bat po ang inyong remote. Yun kasing common comment, sabi nila, Sir, low-bat lang yung remote mo, magdala ka kasi lagi ng extra baterya ng remote para hindi nangyayari yung ganyang problema. Guys, kahit low-bat ang remote ng inyong sasakyan, kaya nyo pa rin mabuksan ang sasakyan at mapastart yan. Which is yun din po yung lagi kong tinuturo sa inyo. At ipapakita ko rin po sa inyo. Okay, so eto mga bossing. Pasensyahan nyo na guys ha. Marumi ngayon yung aking Gilio Cavango dahil last time, galing ako ng Nueva Ecija. Meron kami pinuntahang medyo maputik-putik at hindi pa ako nakakapagpa-car wash. Eto mga boss, pakita ko sa inyo. Dito sa likod ng remote ng aking kotse, meron niyang physical key. Ayan. Para mabuksan niyo yung pinto, ginagamit natin ng physical key. Tapos, wait lang wala kasi akong stand and wala rin akong taga hawak ng camera. Wait lang guys. Ayan. Ayan. So medyo inangat ko lang yung likod para makita ninyo. Ngayon, para mapatunayan sa inyo guys na kaya nating buksan ang sasakyan nitong natin, tsaka mapaandar siya kahit walang battery. Technically wala na siyang battery ha. Pero yung iba sinasabi low-bat lang. Ito technically wala ng battery dahil ito na yung battery niya. Okay? So ito yung physical key. Ito yung remote. Iwan natin dyan yung battery. Okay? So ito mga boss. Siya nga pala si Gilio Cavango is naka smart entry. Ang ibig sabihin mga boss, pag pinasok kong ganyan yung kamay ko, mag-a-unlock yung mga pinto. Pero kung mapapansin nyo, nakalock pa rin. Bakit hindi niya na-detect? Kasi nga, wala tayong battery sa remote, di ba? Yung battery iniwan natin dun sa hood. Okay? So, paano natin mabubuksan? Walang keyhole. Merong hidden hole si Gilio Cavango dito sa ilalim. Pasok yung physical key. And sungkitin nyo pataas. Ayan, matatanggal nyo na. Ngayon, para mabuksan, simply, ayan. Ayan. So, pasensya na guys, nag-ingay. Okay? The only way guys para tumigil yung alarm, dahil nga force entry yung nangyari, ilagay nyo yung remote kung saan yung key sensor nya. Iba-iba guys ang key sensor ng mga sasakyan. Sa Gilio Cavango ko dito, then, yan, turn on. Nag-turn on na yung ating ignition. Okay, so actually nakita nyo na rin agad guys kung ano yung trick. Okay, kung ano yung trick. Kasi once na ma-turn on mo na ang inyong ignition switch, kailangan mo na lang gawin, apakan yung brake, and then, start. Diba? Ayan na, nag-start na siya. Okay, so yun yung mga sinasabi ng iba. Low-bat daw kasi yung battery ng remote ko, kaya daw siya, hindi ko daw ma-lock and unlock, hindi ko rin ma-start yung makina. Guys, walang keyless entry at walang smart entry na hindi nyo na mapapastart porket low-bat. Ito mga boss, technically, para rin itong low-bat, wala nga baterya As long as meron kayong remote at nailagay nyo siya kung saan ang key sensor ng inyong sasakyan, sa Gilio Cavango dito, papatong nyo lang na ganyan, mato-turn on nyo na yung ignition switch nyo, kagaya nyan. Mapapastart nyo na siya. Okay? Iba-iba guys sa Gilio Cavango dito. Sa Ford Everest dyan din. Sa Expander, yung mismong remote ang ipampipindot ninyo sa push start. Sa Montero, may keyhole banda rito. Doon nyo ilalagay. Sa Toyota Rush, mostly yung mga Toyotas, yung remote din ang ipampipindot ninyo sa push start. Okay, karamihan sa mga Japanese brand, yung remote ang ipapipindot nyo sa push start. Kung sakaling low-bat. Ganun mga boss, hindi imposible po na hindi po totoo yung sinasabi ng iba ng mga nag-comment na, Sir, low-bat lang yung remote mo, dapat nagdadala ka ng extrang battery. Ako kahit di ako magdala ng extrang battery guys, alam ko po kung paano pa startin yung sasakyan ko. Nagkataon lang talaga nung time na yon, nagloko itong Gilio Cavango ko. And yun pa yung
Actually, in-investigate ko pa kung ano nangyari. Tapos, meron pang another comment. Sabi nung isang nag-comment, Sir, nakabukas daw kasi yung hood. Kita daw kasi dun sa icon na, patayin natin. Kita daw kasi dun sa icon na nakabukas or hindi nakalock yung akin hood. Guys, ano ba naman yan? Saan po kayo nakakita ng sasakyan na hindi pwedeng mag-start nang nakabukas ang hood? Or hindi nakalock? Ayan Wait lang. Technically, buksan pa natin ang buo. Wait lang, yung remote, yung battery ko malalaglag. Dito natin ilagay sa gilid. Ayan. Buksan natin yung hood. Wait lang. Ayan. Okay, ayan. Bukas ang hood mga bossing ha. Wait. Ito pa rin yung gagamitin natin. Low bat or walang bateryang remote. Lagay lang natin sa keyhole, sa key sensor. Tignan natin kung mag-on. Ayan. Nag-on na. Sige nga, tignan nga natin kung mag-i-start. Apakan ko yung brake. Push start. Nag-start, diba? Kahit nakabukas yung hood. Okay? Guys, okay. Yung mga mga comments nyo, medyo yun nyo naman. Medyo ayusin nyo naman. Nung time na to, natatawa talaga ako, nagbasa-basa ako ng comment. Pakaramihan, yun daw yung napansin nila. It's either baka lobat na yung aking remote or nakabukas daw yung hood. So ngayon, mga bossing, ito pinakita ko na sa inyo ha. Regardless po, kahit na lobat pa ang inyong baterya, or technically, kagaya nito, walang baterya ang iyong remote, mapapastart nyo pa rin, mabubuksan nyo pa rin na sasakyan nyo at mapapastart hanggat nasa inyo yung remote at alam nyo kung nasaan ang key sensor. Yun nga lang, matitrigger yung alarm and medyo bibilisan nyo yung kilos. Ilagay nyo agad sa key sensor, turn on nyo agad yung ignition switch para mamatay yung alarm mga bossing. Ganun po, karamihan mga boss, sa mga naka-keyless entry, sa mga smart entry, ganun po. Kahit walang baterya ang remote nyo, kaya hindi ako nagbabaon ng reserbang baterya kasi nga, yun naman po ang technicalities mga boss basta nasa inyo to, kahit wala po yung baterya, mapapastart nyo po yung, ito lang ilagay natin, mapapastart nyo po yung inyong sasakyan. Lagay nyo lang dyan, ayan, wait, ayan ayan, basta andyan lang guys, wala nga lang ang icon kung saan yung key sensor, pero ayan, lagay nyo lang dyan, turn on nyo, ayan nabuksan na natin yung ating ignition, di ba? So ganun lang mga boss, mapapastart nyo na kahit wala po kayong battery. Kasi ang dinedetect naman po ng ating remote dito mga bossing, meron po ito. Yan. Ang alam ko ito kulay black yun mga ganyan. Yan ang dinedetect po ng ating sensor. Okay? Kaya yun na po napaliwanag ko na. Ngayon sa mga nagtatanong, Sir, ano ba nangyari sa Okavango mo? Bakit kinailangan pang dumating isang susi? Paano ko na paandar? Kung pinanood niyo po yung buong video, pina-LBC ko kasi nga Pasig lang yun. Pina-LBC ko po yung isa pang susi. LBC, sorry. Pinalalamove ko isang susi para ma-deliver sa akin. Tapos yun, na-lock and unlock ko na yung pinto. Tapos nung na-lock and unlock ko na yung pinto, gumana na rin yung isang remote. O di ba? Parang lang siya. Tinatawag na iba yung favorite ng iba na tinatawag na nag-glitch, parang ganon. Kasi hanggang ngayon, kagaya nito guys. Okay pa rin naman yung remote, hindi pa ako nagpapalit ng baterya. Tsaka kahit nasabihin yung nagpalit ako ng baterya, ito technically tinanggal ko nga yung baterya, di ba? So wala talagang problema. Okay? So abangan nyo mga boss, inaalam ko pa kung ano exactly nangyari dito sa Geely Okavango ko noong nakaraan. May CCTV naman ako sa bahay kasi sa bahay ko to galing. Dito kasi umuupa lang ako ng parking dito dahil nga dito ko siya ginarahe after namin umuwi ng probinsya. So, tas meron naman akong dashcam doon. Tinitignan ko pa kung ano yung naging routine ko that day at nagloko yung remote nitong aking Geely Okavango. So, yun po yung abangan ninyo mga boss. Thank you po.